Hello, good day everyone, and welcome back to my vlog journal session. So officially, this is the Maritime Aviator vlog journal session 120, and I'm the guy making the blog. Let's just call me the Furry Archivist for now. That's my code name on this ship right now, or at least the official code name that I'll be using to blog on this ship. Of course, as usual, as a disclaimer as well, the blog I'll be making or the entries I'll be making will be spoken in the Tagalog language for safety and security, of course, of my identity. And of course, I want to relay this message clearly to Filipino seafarers. So anyway, now that I've already mentioned that, so I have to begin now my blog entry. So let's get into it. So sa ngayon, nilipat na ako, nagkaroon na ng rotational shifts sa sa rotational shifts sa work. Umiikot kasi dito yung parang rotation ng mga trabaho. Technically, hindi naman ako, like I said, hindi naman ako AB, pero parang OS lang ako sa papel. OS ako pero ginagawa ko yung trabahong AP. So, from 12 to 4, ang rotation ko earlier, nalipat na ako from 4 to 8. Which is, okay lang. So, probably I will take a few more days para mag-fully adjust ako sa mga work duties na ginagawa ng AB. Supposedly AB na ginagawa from 4 to 8. Well, like I said, hindi naman ako AB, OS ako, and it's not what I signed up for, and the job that I'll be doing is not exactly fits the job description of an OS should be doing. Anyway, yun nga. Well, maganda. Medyo hopeful ako na maganda ang sitwasyon ng 4 to 8 para sa akin kasi yung 12 to 4 na schedule sa akin medyo, I'll be honest, was a bit too rough kasi medyo, well, to plainly speak it and to be direct, medyo kupal yung aking kagwadya na segundo opisyal, frankly. So, anyway, ano pa ba nga asahan ko? Kupal na nga itong management. Walang kwenta yung management. And walang kwenta pa yung mga crew and official. So, expect na medyo mababa ang expectations ko. Anyway, the good thing is, hindi ko na siya magiging problema yung aking kupal na opisyal. Na at least for the time being, and if I recall correct, since nagro-rotation naman ang dito, work schedules dito, kung maging 12 to 4 ako, it will be the final months or final days of my 6-month long contract dito. And ang rotational dito kasi is buwanan. So from 12 to 4, malilipat na ako to 4 to 8. And as far as I'm concerned, hindi ko na siya magiging problema, at least for the time being. So, yun nga. So, paano ko naging nasabi na medyo problema ko yung medyo asungot na kupal na segundo opisyal dito sa barkong ito? Well, una, siya yung medyo parang nagchismis din sa akin nung early days ko dito sa barko na parang nilipat niya ako at sinabi niya na parang hindi daw ako, parang baguhan daw na seaman ang dating. Well, hindi naman ako baguhan pero naturally kasi ang trabaho ko OS, ginawa niyong AB. So naturally, magkakamali talaga ako kasi iba yung job description na pinapagawa sa akin. So eventually, siya yung nagchismis sa or nagpakalat ng medyo bad words, which led na medyo na-undermine din ako ng mga co-workers ko na Filipino dahil dyan sa kanyang pananalita na parang, ewan ko, may pagka-resista. So, syempre, sinabi niya dyan sa chief officer na i-transfer ako sa day work. Parang, ewan ko. Ang pinagugutan lang naman kasi noon is simply hindi lang ako pamilyar kung ilan yung telepono sa bridge. And parang, ewan ko, nasupresa ako na 5 pala. Anyway, ang problema kasi dyan, alam mo naman sa barko, sinasabi nila na pag hindi mo raw alam, magtanong. Pero hindi nila sinabi kung kanino yung tamang tao na pagtatanungan. It so happens na yung pinagtanungan ng tao o itong kupal na segundong official na to. Hindi to Filipino, by the way, just to simply put it. And ayun, medyo, ewan ko, alam mo naman ang mga foreigner kung asshole talaga din. At ang pagiging mixed crew sa barko is hindi garantiya na maayos or hindi magiging magulo ang barko.
like katulad nito, like I said, pangit ang management, pangit ang patakaran, so obviously pangit din ang crew at pangit din yung mga opisyal. Anyway, it's a good news sa akin na nalipat na rin ako in some ways sa 4 to 8 and hopefully yung kagwardya official ko na 4 to 8 hindi naman ganun kakupal katulad dito sa 12 to 4. And honestly kasi, yun nga, itong kagwardya ko na 12 to 4 na official parang, ewan ko, pero parang masyadong, parang feeling mo mataas ang tingin sa sarili, parang feeling niya mababa ang tingin sa kapwa, mababa ang tingin sa Pilipino. Parang tingin niya sa mga Pilipino ay mga alipin. And to take note, 2 tao pa lang sa loob ng 10 years, almost decade ko na pagiging seaman, ang naka-encounter ako ng ganong klaseng ugali. Una, yung siraulong Arabong official ko, nung nasa UPL Shell pa ako. At pangalawa, itong kumag na segundo official na to. Ewan ko, pero hindi ko type yung ganong ugali. Well, at least hindi siya naninigaw, pero sabihin na natin doon mo makikita yung taong pangit ang ugalit, sabihin na natin plastic. But anyway, hindi ko rin masabi kasi yun nga, foreigner nga naman siya. Iba naman ang ugali talaga ng foreigner sa Pilipino, di ba? At least kahit pa paano sa Pilipino may konting semblance na pagiging rational. Pero itong taon na to, yung kagwardya ko ng 12 to 4 na segundo official, yun nga, medyo sabihin na natin wala sa ayos or pangit ang ugali. But like I said, magandang magandang news na rin sa akin na nalipat na ako at nag-shifting na ng trabaho from 12 to 4 to 4 to 8 na ako. At least I don't have to deal with that kind of person anymore. At least not in the long run. Or yun nga. Anyway, the day before nga pala, na bago ako nilipat sa 4 to 8, nagpahabol pa itong segundo official na kanyang pagkapangit na ugali. Ito ay nag-involve sa isang insidente tungkol sa, yun nga, na medyo mag-alter course yung barko kasi, yun nga, parang may nakaharang na sa pathway ng barko namin, may nakaharang na isang barko na not under command. So, syempre, in-alter course namin yung stribor. So, syempre, as orders ng watchman, gusto niya yung watchman kailangan nasa labas ng bridge or anything, tapos umiikot at dapat daw i-report ko daw lahat ng dumadaan. Sa madaling salita, yung ginawa niyang watchkeeping sa akin, gusto niya ginawa niyang radar pa yung mata ko na lahat daw i-report ko. And yun nga, like I said, ginawa ko naman yung dapat kong gawin as a watchman. In fact, hindi naman ako basta pabayadi sa trabaho, to be honest. Pero ayoko lang na gano'n nasasabihan niya na parang napakagaling niya, sabihin niya na sinasabi niya sa akin poor daw ang aking skill sa watchkeeping. Which is para naman sinabi niyang na substandard. At sabay banat pa ng panay pa sa sabol ng banat niya ng komento na si AB magulang daw ang best AB daw dito sa barko. Na parang pinatutodyahan niya ako na mas magaling sa'yo si AB magulang. Frankly, hindi ako AB, OS ako. So hindi ako makikipagkompetensya sa ganyan. And to be honest, bakit ako makikipagkompetensya sa isang AB na magulang? And frankly, I don't really care about this ship and this company, to be honest. Bakit ko pagsisiksikan ng isang bagay na pangit naman? And yun ako nakakaintindi lang siya ng Tagalog. Gusto kong sabihin sa kanyang saksak niya sa baga niya itong kumpanya na to. But anyway, like I said, hindi ko naman pwedeng sabihin yan openly kasi syempre baka mapag-initan ako at ayoko din palaking yung bagay, yung mga simpleng ganun ka, parang pangit na komento yung nasasabihin mo na gano'n. Walang proper manners. Parang tao na walang mabuting asal. Yun lang ang main ko. I mean, sa aviation, kahit pa paano yung mga taong gano'n, hindi ka magsasalita ng gano'ng kabastos at walang modo. But like I said nga, pangit naman tong company na to, or I mean tong principal na to, so pangit din ang official, or pangit din ang crew. So dapat din in-expect ko na ang expectations ko talaga dapat dito is very low kasi there's not much to, Pero anyway, nagpahabol pa siya ng problema sa akin kasi parang
Alam mo yun, yung parang feeling na hindi masyadong perfectionist, yung hindi satisfied na ginagalingan ng ano tao, or yung po ako, I'm doing my best para sa watchkeeping na yun, parang akala niya gusto niya lumipad ako. Just pangit lang yung mga ganong klaseng tao sa barko, and masaya na ako na hindi ko na siya kagwardya sa ngayon. And hopeful naman ako na sana itong kagwardya kong opisyal na 4-8 medyo matino-tino kaysa sa kanya. So yun, pangit yung mga ganong opisyal, yung kupal ang ugali talaga. And alam ko trabaho ko ang watchkeeping, pero for God's sake, mortal lang ako, hindi ako makina. At may mga bagay sa mga watchkeeping na hindi ko kaagad makikita ng mata dahil una, malayo, pangalawa, mabilis, and 3, it takes time para para mo maobserbahan na maging hazard sila. It will take at least 2 to 3 minutes. Parang gusto niya instant kagad. Ewan ko, pero basta yung mga ganong klaseng tao na makitid ang utak, it's just walang puwang talaga sa ganyan. But anyway, like I said, barko to, yung kabulustugan at katarantaduhan is not held paano natin masabi, yung mga kabulustugan dito sa industriya na to at katarantaduhan, hindi sila accountable at responsible. Hindi katulad sa mga ibang industriya, even sa land-based works. Yan ang kapangitan sa pagiging seaman na career. Yung mga tao dito will not be held accountable and liable kung may ginawa silang kabulustugan at katarantaduhan or pangit ang ugali nila. Sa ibang trabaho like say sa call center or say sa hotel restaurant management, maging bastos ka, ginagarantiya ko na kinabukasan meron kang notice sa HR para mag-explain ng pagiging bastos ang ugali. May tinatawag na accountability and liability, which is, I guess yun ang unique dito. Kaya expect na pangit ang mga ugali ng katrabaho talaga. Well, speaking of which, yun nga, mabanggit ko na rin pala dito na yung huling pagtitimong ko sa Mongstad, Norway bago mag-disatrack ang barko, parang ginulangan na naman ako ni AB Abusado. Supposedly, dapat siya na ang nasa timon nung kasi ang time ko pa noon is 12:04. So, ibig sabihin, anything na disatrack na magfo-fall under sa time ng 12:04, ako ang responsible sa steering gear, sa steering console at ako mag-i-steer ng barko. But unfortunately, ang parang nangyari tuloy, since ginulangan niya ako ng trabaho, parang nagtimon ako ng barko ng 6 na oras. So pagpalagyan natin 5 oras kasi alauna yung piloto na dumating. So ako'y nasa console na at ako pa yung nandun na staff na present pa ako sa unmooring operations. Tapos umakyat pa ako sa bridge at ako pa nagtimon for 5 hours. Imagine that. Supposedly ang dapat nililibuhan niya ako ng alas 4 since 4 to 8 siya. Pero parang nangyari, pinagtimon niya ako ng alauna hanggang alas 5, which is parang alam mo yon, magulang. But anyway, gaya ng sinabi ko, pangit yung mga kasamahan ko talaga sa barko. Yung dalawang AB, saksakan din ng pangit ng ugali. And frankly, ayoko silang kausap. Ayoko silang kausapin for more than 20 minutes kasi it's really a pain na kausapin sila. Sila na nga itong nangaargabyado, sila na nababalasuba, sila pa itong maangas. At least kahit papano, yung isang AB dito, yung isang AB na si old timer AB, at least nakakausap ko siya ng maayos. Although meron siyang red flags na masasabi ko, pero as in generally, at least kahit papano, at least maayos siyang kausap bilang tao. Yung dalawang AB ko dito na kasama, definitely ayoko na silang makita after nito sa kontratang ito. And yun nga, hindi ko gusto yung gano'n na binalasubas na naman ako sa work shift. And nakakadismaya lang. Pero mo, I have to just nakakadismaya lang kasi kung naalala ko up to now hanggang ngayon hindi ko dapat to problema, lalo na kung nasa VLCC ako kasi maayos ang patakaran doon. Pero dito sa principal na to at sa barkong ito talagang ewan ko ba, nakaka-upsetting talaga. So anyway, yun nga, ang oras ko is 12 to 4 na, ngayon nalipat na ako sa 4 to 8.
hopefully at least medyo maganda-ganda na yung sabihin nating working conditions ko kahit papano. At least hopefully hindi naman tarantado yung yung guardia official ko, pero hindi ko pa rin masabi at I don't want to let my guard down kasi itong principal na to kupal talaga. And yun nga, mahirap i-let down ko yung guard ko dito sa ganitong mga klaseng bagay kasi like I said, pangit na employer. So yun. Okay, so ano pa ba ang di-discuss ko? It's been quite a while din kasi since you know. So, yun lang. I'm hopeful naman. So, paunti-unti pa naman din ako nag-a-adjust. So, I will remain sa 4 to 8 na schedule for a month. And hopefully kung tama ang computations ko, since 4 na shifting ang mangyayari, it will take 4 months, more than enough time bago makarating ako doon sa balik na 12 to 4. Patapos na ako sa aking kontrata. Kasi after 4 to 8, lilipat na naman ako ng 8 to 12 na 8 to 12 na working schedule. And then after nun, dayman naman ako. So that will take at least another 3 months. And given sa time ko ngayon na 134 days left na lang or 133 days left na lang before my contract expires, it will take at least roughly 4 months, which is sakto. Yung remaining 4 na shift saktong-sakto. And yun nga, hopefully I'll try to keep myself keep myself on my toes dahil yun nga, pangit ang working environment dito eh. It's just malayong-malayo siya from my last working environment sa barko. So in the meantime, yun nga, gumagawa pa rin ako ng videos dito sa barko. Hopefully I'll be siguro through the course of my whole contract dito, I'll have enough videos for a 2-year 2-year na scheduled runtime, and I would make it na ganun. Kada sakay ko ng barko na 2 years ang isang buong completion, isang buong season. Kasi yun nga, for security reasons na rin, kasi kaya mas mabuti na nga kung may nakakapanood itong video na to, napanood na to at ginawa na somewhere in the past. So para at least kahit papano kung mayroong mga butthurt na mga tao na yun nga, I pointed out, at least wala na silang habol kasi matagal na nangyari, and 2 years na. So by the time na mapanood nila to o may makapanood na tao, definitely hindi na ako nandito sa barkong ito at sa company ito and sa principal na ito. So, yun muna. Also, gusto ko nang idagdag, I'm still having problems sa pag-access sa sa Gcash ko tsaka sa phone number ko. Kasi walang available. Ewan ko, parang yung phone ko right now, itong phone ko na puti na ginagamit ko for financial transactions, it seems hindi niya ma-pick up yung mga signals from Europe. Sa Norway, hindi niya ma-pick up yung signal. Sa Amsterdam, hindi rin niya ma-pick up. So, ang only hope ko, sana ma-pick up niya yung roaming signal either sa Denmark or somewhere sa UK. Pero, yun nga, very hopeful naman ako. Kasi it's problem sa financial ko talaga. Kasi hindi ako makapagbayad do sa mga lendings ko na hinaram na lending apps na yun nga, medyo in trouble ako dahil sa ginawang fiasco na naman ng kapatid ko. Pero I'm not gonna mention that. So yun lang, gusto ko lang i-add na hopefully ma-resolve ko yun. Yun. So sa ngayon, ang status naman ng barko is naka-drifting kami from probably maglo-loading operations na naman kami within a few days. Naka-drifting kami malapit sa isang offshore platform. Sa ngayon medyo late night na, actually magbi-midnight na eh, so madilim na sa labas. So yun nga, yun lang, I guess yun lang muna ang status update ko ngayon. Pero I'm hopeful na sana itong 4 to 8 schedule ko na working schedule ko on this month is medyo maayos-ayos than the 12 to 4. And I still got a long days left, 3 or 4 months pa nga antayin ko officially para matapos itong kontratang ito. And frankly, I have to be on my toes regarding sa ganito. So I guess yun lang muna ang may re-report ko sa aking vlog journal session ngayon. Medyo happy na ako na na-transfer ako from 4 to 8. At least medyo maganggang na ang trabaho ko. At hindi ko na makikita yung kumag ko na segundo official na kagwardya for now.
So yan, I guess this is it. I'll be ending my vlog journal session 120. Again, this is the Furry Archivist. Have a great day everyone and see you around on my next vlog journal session. So bye bye for now.